Pare-parehas ang trabaho ng mga janitor. Pare-parehas ang trabaho ng mga construction worker. Pare-parehas ang trabaho ng mga BPO. At lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kahit pare-parehas ang pagod, pare-parehas ang sakripisyo, pare-parehas 8 oras na nagtatrabaho, hindi naman pare-parehas ang sahod. Kalimitan pa nga yung mga bilihin, yung mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa mga probinsya, mas mahal pa kumpara sa Metro Manila. Kaya dapat buwagin na yung walang kwentang provincial rate, ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo mga boss, tayo ang party list na pinakamaingay, pinakamatapang, na sumagupa, nagbitbit, nagkarga, nagpaingay, nagkampanya ng provincial rate, pagbubuwag ng provincial rate. At lahat na sa buong Pilipinas, bit-bit yan. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili, mga boss. Pangalawa, sa bit-bit plataforma, agenda ng number 85 Kamanggagawa Party List, ipatupad ang living wage. Malinaw na nakasulat sa ating konstitusyon, sa Article 13, living wage. Sahod na kayang bumuhay ng isang pamilya. Buhay na simple, desente at may dignidad. Ang sahod natin ngayon mga boss, magkano ba? 645, ipagpalagay nyo na 645. Metro Manila, pinakamataas yan sa Pilipinas. Hindi pa sapat yan para buhayin ang isang pamilya. Paano pa kaya yung mga manggagawa sa Bicol na 395 pesos lang ang kinikita? Paano yung mga manggagawa sa BARM na 360 pesos lang ang kinikita? Paano ang mga manggagawa sa Iloilo, sa Cebu, sa Jensan, sa Tacloban, sa Davao, sa Baguio, sa Pampanga, sa Bulacan? Napakababa ng sahod, napakabarat ng sahod ng mga manggagawa. Kaya panahon na para ipatupad kung ano yung nakasulat sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, na living wage. Hindi nga minimum wage. Pangatlo, sa ating plataforma, dapat sugpuin ang korupsyon. Masugpo na yan. Yan ang isa sa nagpapahirap sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi lang natin sinasabi yan, hindi lang buka ng bibig yan. Talagang ini-expose natin, talagang pinakikita natin, nilalabanan natin yung mga korap, yung mga ganid ng mga politiko sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Pang-apat sa ating agenda at plataforma, mga boss, ay dapat magkaroon ng sick leave at vacation leave. Yan, kasi wala namang sick leave at vacation leave sa labor code. Alam nyo ba mga boss na walang sick leave at vacation leave sa labor code? Yan ay company prerogative. Ang meron lang, service incentive leave, SIL, na tinatawag. Yang SIL, for a year of service sa iyong trabaho, meron kang 5 araw na service incentive leave. Pero kung bibigyan ka o hindi ng company mo, ng sick leave, vacation leave, nasa kanila yan. Meron ding sick leave at vacation leave sa mga kumpanya na merong union. So ang nais natin, amyendahan ang labor code at ipasok mismo doon, mandatory ang sick leave at vacation leave. Siyempre, karapatan ng mga manggagawa na magbakasyon naman, magpakasaya, yan ang pangarap natin. Sila lang na mayayaman ang pwede mag-enjoy? Sila lang ang pwedeng pumunta sa gusto nilang puntahan? Dapat tayo rin na mga manggagawa ay merong sick leave at vacation leave. Isa batas. Ipasok natin yan sa labor code. Ano pa